Sa chapter na ito ay atin ang sisimulan ang bagong mabibigat na harapan ng mga Dragon God sa loob ng The Great Labyrinth. Sino kaya ang magwawagi at sino ang matutumba? Kaya wag na natin patatagalin pa, let's go! Matapos nga ang matinding bakbakan nila Ersa at Misaki ay tuluyan na nga rin silang bumagsak at bumalik sa loob ng The Great Labyrinth. Nang wala na nga malay si Misaki ay nabigla naman si Ersa na umepekto pa rin ang mismong mga atake ni Misaki sa loob ng Blue Dimension na dahilan nga na sumigaw nga siya dahil sa sakit nito. Subalit bigla namang dumating sila Lily habang pasan nito si Hako at si Windy na bigla niya nga ring tinulungan si Ersa upang tumigil nga itong mabigat na mahika ni Misaki sa kanya. Habang masaya naman si Gajeel na makita niya nga ang kanyang partner na si Lily. Nababahala naman sila Grey kay Ersa dahil wala nga itong lakas at kahit na pinabuti nga ni Windy ang katawan nito ay kay dami pa ring mga sugat ang nakuha ng ating bida. Bigla naman napatanong si Gajeel tungkol sa sitwasyon ng kalaban niya si Misaki dahil sunog na sunog nga ang buong katawan nito. Gayunpaman muli naman napatanong si Gajeel na makita niya nga itong pasa ni Lily. Tugon naman ni Lily na ito nga isa sa mga kalaban nila ngunit hindi nga ito gusto iwanan ni Windy at sambit naman ni Gajeel na iwanan na nga lang daw ito. Wika naman ni Windy na kung okay nga lang ba na itabi na nga lang itong si Hako sa kasama nitong si Misaki. Ngunit bigla naman nagkamalay itong batang kalaban at bigla nga rin niyakap nito si Windy at sabing gusto niya nga raw na sumama sa ating bida. Subalit bigla naman itong sinuntok ni Gajeel sa ulo kaya naman tuloy na nga itong nawala ng malay. At dahil nga sa pangyayari ay umaasa nga sila na mahanap pa nila ang kanilang mga kasama na sila Natsu, Lucy, Happy at si Laxus. Habang pasan nga ni Virgo sa likod si Lucy ay nababahala naman si Laxus kung tama nga ba ang ginawa ni Virgo na tinali niya nga ang buong katawan ni Lucy sa kanya ring katawan. Payag naman ni Virgo na maayos naman daw ito at gusto nga raw ni Lucy sa ganitong kalagayan. Punta naman tayo kina Natsu at Suzuko. Napahinto naman silang dalawa nang may nakita silang hagdanan na pababa pa nitong labyrinth. At nang gusto na sanang pumasok si Natsu ay pinatigil naman ito ni Suzuko. At ika pa nito na may nararamdaman nga siyang kakaibang mahika na unti-unti nga raw lumalakas na kung sa gayon nga ay malapit na nga raw sila sa pinakailalim nitong labyrinth. Ngunit hindi na nga napapigil ang ating bida at mabilis nga itong sumugod sa ilalim nitong labyrinth. Subalit seryosong payag naman ni Natsu sa kanyang kasama na si Suzuko nga ang mismong hindi nag-iingat. At noong mga oras nga na lumabas at napagkita si Ignia sa kanya ay lagi na nga raw siyang handa sa anumang mangyayari. Fast forward, nang makapasok nga sila Natsu at Suzuko sa pinakailalim pa nitong labyrinth ay nagtataka naman si Suzuko na kakaiba nga raw talaga ang aura nitong lugar. At naaamoy nga ni Natsu na andito nga raw mismo si Ignia. Sa ibang banda nga nitong lugar ng labyrinth ay andito nga mismo si Ignia sa isang bagay na lumiliwanag na walang iba kundi ang mismong hinahanap din ni Celine na ang puso ni Elipseria. Pahayag nga ni Ignia na kahit na matagal niya nga raw itong nahanap ay mukhang nakahanda rin naman itong puso. Dagdag pa nito habang kinakausap niya nga si Dogramag na ginamit nga raw ito ng Earth Dragon God upang sumulong pa nga sila sa kanilang plano at banggit pa nga niya na isang totoong kaibigan niya nga itong si Dogramag. Ika pa nga niyang muli na si Dogramag at siya nga lang daw ang may parehong ideya na pinaplano. Kaya naman para nga masimulan ito ay kinuha niya na nga ang puso ni Elipseria. Subalit bigla namang napahinto at nagulat si Ignia nang nakaramdam nga siya ng may sumulpot sa kanyang likuran na walang iba kundi ang Moon Dragon God na si Celine. At nang napagtanto niya nga na si Celine ito ay mismo na nga umatake itong babae kay Ignia. Subalit mabilis naman na nakaiwas itong Fire Dragon God at dumepensa sa atake ni Celine. Nakangiti namang nangamusta si Ignia sa Moon Dragon God habang tugon naman ito na hindi niya nga hahayaan na makuha ni Ignia ang puso ni Elipseria. Matapos nga ang mabangis na atake at depensa ay naghayag na si Ignia na itong puso nga ni Elipseria na may kapangyarihan na ang Low Dragon ay may alaala nga raw ito na kung saan mahahanap ang mga iba't ibang sandata na ginawa nga raw ng mga tao noon pa man. At ito nga raw ang puso upang gamitin na patayin nga raw siya at ang Gold Dragon God na si Vernes. Napahanga naman si Celine na may pagnanasa nga rin si Ignia sa mga kapangyarihan ng mga tao. Subalit sumalungat naman si Ignia sa sinabi ni Celine na pinagtataka naman niya. Dahil wala ngang gusto si Ignia sa kapangyarihan ng mga tao at pati na sa mismong puso ni Elipseria ay bigla namang sumigaw si Celine at pinatigil niya nga si Ignia sa balak na itong wasakin ang puso ni Elipseria. Subalit wala na nga nagawa ang Moon Dragon God kundi tuluyan na nga sinunog ni Ignia ang puso gamit ang kanyang matinding apoy. Laking gulat nga ni Celine sa naging pangyayari. Sa mga oras ding iyon ay bigla nga ding napatumba itong si Elipseria na ikinabahala naman itong uwak na si Hikage. Balik naman tayo sa matinding harapan nila Ignia at Celine na pagkatapos nga nitong sunugin ang puso ng Low Dragon ay payag pa nito na ginamit nga raw ni Dogramag ang puso nito dahil sa isang plano o sabihin na lang din nating plano ni Ignia. Habang walang imik itong matitinis na titig ni Celine ay pagbibiro naman ni Ignia na sa mukha nga ni Celine ay may alam na nga raw ito tungkol sa kanyang plano.
Habang unti-unti na ngang lumalabas ang mga kaliskis ni Ignia sa kanyang muka, ay tanong pa nga niya kung bakit nga raw pumapanig si Celine sa mga tao. Gayun din si Celine habang unti-unti na rin ito maging isang moon dragon ay sagot niya naman na katapusan na nga raw ng panahon ng mga dragons. Wika naman ni Ignia habang naging isang fire dragon na nga ito, na ito pa nga lang daw ang pagsisimula ng kanilang mga panahon. Kaya naman tuloy na nga naging isang anyong moon dragon at fire dragon sila Celine at Ignia, sabay malakas at matinding pag-ungol nga ang kanilang pinalabas dahil nga sa kanilang mga galit. Wika pa ni Ignia na gagawin niya nga mga abo ang buong katawan ni Celine. At tugon naman ng moon dragon na kaya niya nga ring unahan si Ignia na wasakin nga ito. At sa naging pangyayari nga ay nabigla naman sila Natsu at Suzuko sa kanilang natuklasan na pagsisimula ng labanan ng dalawang Dragon Gods. Sa pagpapatuloy ng mga mababangis at napakakilabot na mga harapan nila Ignia at Celine ay tanong naman ni Suzuko kay Natsu na kung ano na nga ba ang kanilang gagawin. Masaya namang tugon ni Natsu na sasali nga sila sa mismong labanan ng dalawang Dragon Gods. Wika naman ni Celine na sa pagitan nga ng kanilang labanan ni Ignia ay wala nga raw aalis na hindi nasasaktan. Kaya naman una na ngang bumuhos at umatake si Ignia ng kanyang matinding apoy at agad namang sumalungat si Celine na bumuga rin ng kanyang matinding moon flame. At sa isang matinding pagtagpo nga ng kanilang mga apoy ay isang napakalaking pagsabog nga ang naganap mismo sa loob ng labyrinth. Na resulta nga rin na napalipad nga si Natsu. Habang nagpipigil naman si Suzuko na wika pa nito na kay dali nga raw na mawasak ng mga Dragon Gods ang mismong mga pader ng labyrinth. Pagkatapos nga ng malaking pagsabog ay naghanda naman si Ignia ng mga nagbibilog ng mga apoy at mabilis niya nga rin itong pinasugod sa Moon Dragon God. Din pa man nahihirapan niyang iwasan ni Celine ang mga apoy ni Ignia na minsan nga rin ay natamaan na nga siya. Pagkatapos nga ng mga atake ni Ignia ay agad namang sumugod si Celine at gamit nga ang kanyang ulo ay hinampas niya nga mismo si Ignia at hindi nga rin ito naiwasan ng Fire Dragon God. Habang naramdaman nga ni Ignia ang sakit ay bumuelo pa ng isa pang hampas si Celine na gamit ang kanyang buntot sa mismong mukha ni Ignia. At nang tuluyan nga napabagsak si Ignia sa mismong matinding paghampas ni Celine ay unti-unti naman naganda at nagpalabas ng apoy itong Moon Dragon God. Gayon pa man sa mga nakikita nga ni Natsu ay bigla niya namang naalala ang labanan nila Igniel at Acnolodia na kung saan natalo nga ang kanyang itinuring na ama. At pagmamayabang naman ni Celine kay Ignia na kung iyon nga ba ang lakas ng apoy ng isang anak ni Igniel na ang Fire Dragon King. Kaya naman hindi na nga siya nagpapigil pa at isang moonlight palm nga ang kanyang binuhos kay Ignia habang bumagsak pa nga ito. At wala nga nagawa si Ignia kundi tinanggap niya nga ang matinding apoy ni Celine. Nagulat naman si Suzuko sa kanyang nasaksihang lakas ni Celine dahil hindi nga ganoon kalakas noong naglaban nga sila nitong Moon Dragon God. Pagkatapos naman ng atake ni Celine ay galit naman na wika ni Ignia na huwag nga raw siyang ikumpara sa mismong lakas ni Igniel. Habang nagpalabas nga siya ng kanyang mga apoy ay biglang nasusunog si Celine sa mismong mga apoy ni Ignia na ikinabahala naman niya. At hanggang sa tuluyan nga nasunog ang buong katawan ni Celine sa matinding apoy ni Ignia. Habang tumatawa nga itong Fire Dragon God ay nababahala naman si Suzuko kay Celine. Wika pa ni Ignia na ito na nga raw ang katapusan ng Moon Dragon God. Yan pa man habang nasusunog nga si Celine ay galit nga ito at bigla nga siyang gumamit ng Aqua Era at pumasok nga siya agad. Pag-aakala naman ni Ignia na tinakasan nga siya ni Celine. Subalit mula nga sa taas ay bigla nga lumabas si Celine sa Aqua Era na napagtanto naman ni Ignia na may kakayahan nga si Celine na gawin ito. Sa pag-atake nga ni Celine ay pinalabas niya nga ang kanyang Moonlight Butterflies na isang matinding tama nga mismo ang bumulusog sa Fire Dragon God. At dahil nga sa matinding apoy ng Moonlight Butterflies ay medyo nawalan nga ng malay si Ignia. Kaya naman sumugod pa nga si Celine at ika pa nga niya na ang kahinaan nga raw ni Ignia ay ang pagmamayabang nito na sa pag-aakala nga raw nitong Fire Dragon God na wala nga raw makakatalo sa kanya. Subalit bago pa man makatake si Celine ay wika naman ni Ignia na totoo naman daw na wala nga makakatalo sa kanya. Kaya naman sumugod na rin si Ignia bilang isang paghiganti niya at nang papalapit na sana magkatagpo ang mga ulo ng dalawang Dragon Gods ay sigaw na pinatigil naman ni Natsu ang mismong labanan na ikinagulat nga nila Ignia, Celine, Happy at Suzuko. Dahil nga sa mga oras na iyon ay patuloy pa rin si Natsu na inaalala ang mga nakarang labanan ni Igniel at ang pagkamatay nito. Napatanong naman si Celine kung bakit nga ba pinahinto sila ni Natsu, na kung sa gayon nga ay isa lang naman din ang mananaig sa kanila at hindi na nga rin daw mahihirapan si Natsu na talunin ang isa sa kanila. Wika naman ni Ignia kay Natsu na kung naalala nga ba ng ating bida si Igniel na sa pamamagitan ng kanilang labanan. Kahit na naiinis na nga si Natsu ay wala nga siyang salita. Patuloy pang payag ni Ignia na sa Igniel nga raw ang pinakamalakas na dragon subalit natalo pa rin daw ito ni Acnolodia. At sinabihan pa nga niya si Natsu na kakaiba nga raw siya dahil siguradong matatalo niya nga raw si Acnolodia. At sa mga oras nga iyon ay walang kamalimalay na biglang umatake si Ignia kay Celine gamit ang kanyang matinding apoy na itinama nga ito sa mismong katawan ng Moon Dragon God dahil hindi niya nga rin ito inaasahan na mangyayari.
Dahil nga sa biglaang pag-atake ni Inia ay tuluyan niyang lumabas ang mga dugo sa bibig ni Celine na ikinagulat nga talaga nila Suzuko, Happy at Natsu. Habang natatawa nga itong Fire Dragon God na si Inia dahil sa pagkatalo ng Moon Dragon God na si Celine, ay galit na galit namang sumigaw si Natsu sa mismong pangalan ni Ignia. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan, hindi pa tapos ang mga nag-aalab na labanan sa muling pagbabalik ng Earth Dragon God na si Dugramag. Kaya saksihan ang patuloy ng mga matitinding labanan dito lang yan sa chapter 108 to 109, The Earth's Awakening. Shoutout nga pala sa ating kaibigang wizard na si Carlo Gayo. Maraming salamat po sa iyong suporta at hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!